mga kapatid at mga kaibigan na tumatahan sa buong sanlibutan, sa lahat ng mga tao na nananahan sa lupa, mga kapatid at mga kaibigan, patuloy ang pagbati sa ating ayon sa udyok ng Espiritu Santo, sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Mga kapatid at mga kaibigan, patuloy na ipinapaalala sa atin ng Panginoong Diyos na ating hanapin ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katwiran. Bakit po mga kapatid at mga kaibigan? Sapagkat ang unawa ay darating sa pamamagitan ng mga lingkod ng Panginoong Diyos na ginagamit ng dalisay na kasangkapan upang ang Kanyang katwiran ay mahayag. At ang unawa ay napakadakila mga kapatid at mga kaibigan. Bakit po? Pakinggan po natin ang nasusulat sa aklat ng mga awit na nagsasabi, tinutunghan ng Panginoon ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sino mang nakakaunawa na hinahanap ng Diyos. Amen po mga kapatid at mga kaibigan, hinahanap ng Diyos sino man ang mayroong pagkaunawa. Saan po ba manggagaling ang mabuting balita upang ito'y maunawaan natin mga kapatid at mga kaibigan? Hindi po ba't nasusulat na ang mabuting balita ay mahayag sa pamamagitan ng Kanyang banal na bayan? Ano po ang pangalan ng banal na bayan na pagmumulan ng mabuting balita? Kaya nga, mga kapatid at mga kaibigan, ito isang dakila at banal na paanyaya na upang tanggapin natin ang dalisay na pagkaunawa, tayo marapat na makasumpong at maging bahagi ng Kanyang banal na bayan ng Iglesia ng banal na bundok ng Zion. Kaya patuloy tayong umamit mga kapatid at mga kaibigan sapagkat bilang bayan na binigyan ng pagkaunawa ng ating Panginoong Diyos, ngayon ating nalalaman ang Kanyang mga kagilagilalas na mga gawa na patuloy nating inihahasik sa buong sanlibutan. Great and marvelous are thy works. Ipahayag natin mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. We shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name, for thou only art holy. For all nations shall come and worship before thee, for thy judgments are made manifest. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon Diyos sa Kanyang banal na luglukan. Bless the Lord, O my soul. Awitin natin mga kapatid. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who redeemed thy life from destruction, who healed all thy diseases, who forgive at all time iniquities, who crowned thee with loving kindness and tender mercies. Bless the Lord,
lahat po ng bayan ng Panginoon Diyos na patuloy na nagtitiwala sa kanyang kaharian, sa kanyang katwiran, mga kapatid, patuloy nating ipahayag, He that dwelleth in the secret place of the Most High. Ipahayag natin mga kapatid, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my remedy and my fortress, my God. In Him will I trust. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Surely shall deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and bucklers. To Thee only, God our Savior, yes, in Him will I trust. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Patuloy tayong dumulog ng dalangin sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos Ama, na ang iyong mga mata ay nagmamasid sa lahat ng mga anak ng mga tao upang hanapin ang sino mang nakakaunawa. Tunay nga, Panginoon, na itinataas namin sa iyo ang dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa iyong kabanal-banalang lingkuran.
Salamat Panginoon sapagkat patuloy na nahanda ang mabuting balita upang ito ay marinig ng sino mang tao na kahahabagan mo na maging bahagi ng iglesia ng banal na bundok ng Zion. Amen. Nagpupuri kami Panginoon sa iyong banal na lukluban sapagkat dumating na ang panahon, ang takdang oras na ang pagkaunawa ay darating na sa pusong pag-iisip ng sino mang tao na tapat na nagsisihanap ng iyong banal na katuwiran. Patuloy namin, Panginoon, na ang lahat ng mga bagay ay tinitiwala sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay ni Diyos at Panginoon na manunubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang araw po ang aming ipinaabot na pagbati sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Kapayapaan po ay sumaating lahat. Amen. Ang layunin po ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga bansa sa buong sanlibutan, ang may pandinig ay makinig. Unawain po natin mabuti. Amen po ba? Wala pong bayad dito. Wala pong bayad. Ang pakikinabangan natin dito, katiyakan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ang layunin po niya, ipangaral ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay na naukol sa Panginoong Jesucristo ng buong katapangan. Ang Diyos ay pag-ibig. So, sa lahat ng lakad natin bilang mga tao sa lahat ng mga bansa sa buong mundo, so dito na lang po nakasalalay ang pag-asa natin lahat. Bakit ko po nasasabing dito na lang nakasalalay sa paniniwala ng hula ng mga banal na propeta na pinagtibay at pinatotohanan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, na dito na lang nakasalalay ang pag-asa natin lahat. Imulat natin yung ating mga puso't pag-iisip sa buong mundo, sa lahat ng mga bansa. Hindi na pangkaraniwan ang nangyayaring mga kalamidad sa panahon ng kawakasan, sapagkat sa muling pagparito ng anak ng tao, mararamdaman natin na talagang yung lahat ng sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta ay natutupad na. Amen po ba? Amen. Sa langit at sa lupa, marami ng mga tanda ng kababalaghan sa pagparito ng ating tagapagligtas. Ano sabi? Magsipaghanda tayo. Paano tayo makapaghanda kung hindi sinukoy bugtong na anak? Maliwanag po ba sa atin? Sinabihan tayo, magsipaghanda tayo. Isinukoy bugtong na anak. So, paniniwalaan natin yung isinugo. Amen po ba? At isa lang naman ang pangalan ng isinugo sa silong ng mga langit. Sa pangalan ni Kristo Jesus, natin inalagat yung paniniwala natin lahat. Amen po ba? Amen. Siya magpapalago ng paniniwala, ng kaalaman, ng unawa natin, ng pag-asa natin, ng kagalaan natin, ng pagtitiisan natin, sa pag-iintay at pagbabantay natin, sa muli niyang pagparito, nadatnan tayo, natapat tayo sa paniniwala, na meron tayong pinaniwalaang hula, na nangyari yung hula, pinagtibay ng mga banal na alagad ang hula ng mga banal na propeta na paniniwalaan natin lahat. Amen po ba? Amen. Bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. So napakalinis, oh. Ipinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na nanggagaling sa iglesia ng banal na bundok ng Zion na walang bayad. Titingin ako sa inyo ng bukhaan. Amen po ba? Kaya ang layunin sa atin, ang Diyos ay pag-ibig. Ito po yung pamagat ng bawat magiging kaalib at participant ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga magsisusunod at maniniwala sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Ito yung pamagat. Tandaan po natin mabuti. Basahin natin yung mga Bible natin sa ating mga tahanan. Subaybayan niyo po kami. Ang mga mananampalataya na binago at pinagsisi mula sa ilalim ng mga sumpa ng aral ng sanlibutan, na naging mga saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Naunawaan po natin yung title ng bawat magiging participant ng Panginoong Jesucristo.
Meron babaguhin sa atin dito sa sanlibutan. Dahil tayo naalipin ng sumpa ng aral ng sanlibutan, kaya babaguhin yung paniniwala natin. Siya lang po ang may kapangyarihan na babaguhin niya ang lahat ng mga bagay na paniniwala natin sa panahon ng kawakasan. At pagsisisihan natin yung pagkakaalipin natin sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Maliwanag po ba? Yan po ang title ng bawat magiging participant o followers ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Meron tayong pinagsisisihan na kasalanan, na alipin tayo ng walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya tayo nagtitipon at nagpupulong, binago niya sa paniniwala. Maliwanag po ba? Isinilang niya sa paniniwala. Naging mga taong bago tayo sa paniniwala. Lahi tayo ng ating tagapagligtas sa pagbabagong lahi, sa paniniwala. Maliwanag po ba? Amen. Kapag ka ang mga pinasasakdal sa paniniwala ay dumadating na sa pagpupulong, ang katangian ng mga nagpupulong at nagdiriwang na mayroong inaalalang hula at patotoo ng mga banal na apostol, mga taong bago sa paniniwala, mga nagsisisi sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Yan po yung mga ganap na nag-iintay sa muling pagparito ng anak ng tao. Amen po ba? At tayo rin yung nag-iintay na binigyan tayo ng maraming pagtitiisan sa pag-iintay natin. Amen po ba? Amen. Sa mga iniimbitahan, sinabi sa aklat ng Mateo chapter 11 verse 28, magsiparito sa akin kayong lahat na napapagalat, napipigit ang lubha at kayo'y aking pagpapahingahin. Naunawaan po natin yung sinabi ni Apostol Matthew, iniimbitahan tayong lahat, nationwide, worldwide. Saan ang gagaling yung imbitasyon ng ating tagapagligtas? Sa banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Sa lahat po na nakakarinig, ang bundok ng Sayon ay hindi literal na bundok. Kundi ang bundok ng Sayon na tinutukoy dito, tayong mga magiging participant at followers ng ating tagapagligtas, na meron tayong pinaniwalaan na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Maliwanag po ba na ang Sayon, tayo mismo yung Sayon na tinatawag? Sa kaalaman ng marami, ang Sayon po, followers ng Panginoong Jesucristo, naniniwala sa pagkabuhay niya maguli. Malalim po ang grammar ng mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Hindi po literal na bundok ang Sayon, kundi ang Sayon na mga iglesia, na mga mananampalataya, na mga saksi sa pagkabuhay na maguli na iniimbitahan na sa panahon ng kawakasan, sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Mga kalalakihan at kababaihan po ito na manggagaling sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Pinisan tayo sa paniniwala. Amen po ba? Ang kaligtasan ay sa paniniwala. Hindi tayo pinapupunta sa mga building-building. Dahil tayo ang mga itinakdang pinagiging ganap sa paniniwala na itinayo niya na kanyang kaharian na tumutupad at naniniwala sa pagkabuhay niya maguli. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Naunawaan na natin yung imbitasyon sa atin. Mga tagal tayo, hirap na tayo, pagod na tayo sa pagkakaalipin ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Ang may pandinig ay makinig. Unawain po natin mabuti Kaya hindi madaling magsisi Siya din ang nagmumulat ng unawa natin doon sa pagsisisihan natin kasalanan. Hindi yung nagagawa natin sa laman ang kasalanan natin, dahil yung nagagawa natin sa laman ang kasalanan natin, meron sumasaklaw na gobyerno saan man tayong bansa naninirahan. Maliwanag po ba? Amen. Ngayon, sa espiritual na paniniwala, ang namamahala sa atin, yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, siya yung isinugo na paniniwalaan natin. Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Naunawaan po natin kung saan tayo pagal. Kaya tayo iniimbitahan. Nagpasan tayo ng paniniwala na hindi naman kalooban ng Panginoon Diyos sa atin, pinapasa natin. Ngayon, ito, kalooban na ng Panginoon Diyos ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Magaang pasanin ang Ebanghelyo
ang kaligtasan ng bawat isa na maglalagat ng paniniwala bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Dadako tayo sa aklat ng Matthew chapter 11, 28, 29. Pasalin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Tingnan niyo po, ang lalim na ng grammar dito. Pasalin ninyo ang aking pamatok. Nakukuha natin kung alin yung pamatok na papasalin natin dito. Ito po yung ginawa niyang sakripisyo on the cross. Amen po ba? At mag-aral kayo sa akin. Ito po yung utos. Oh. Mag-aral tayo sa ginawa ng tagapagligtas, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Tingnan nyo, namamahinga na pala sa atin yung kaluluwa natin, pero nasa physical pa tayo. Ibig sabihin, binibigyan tayo ng katiyakan sa pamamahinga natin, sa paninili natin, sa paniniwala natin. Dahil pinapapasan sa atin yung pamatok. Pinapapasan sa atin yung mabuting balita, yung ebanghelyo na mayroong patotoo na yung nagpapasan saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Naunawaan po natin, mga kapatid at kaibigan na nangalan sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Ipinaghihiyawan po sa buong mundo ang mabuting balita ng kaligtasan upang marinig po natin ng marami ito. Galatia chapter 4 verse 3, kaya tayo iniimbitahan. Aminin natin, kaya tayo iniimbitahan Gayon din naman tayo, nang tayo ay mga bata pa, tayo nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanlibutan. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pangalan ni Jesucristo na ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na paniniwalaan. Ang Panginoong Jesucristo lamang po ang hula ng mga banal na propeta, Genesis up to Revelation, ang gumawa ng kasaysayan na paniniwalaan nating lahat. Amen po ba? Amen. Kaya tayo iniimbitahan lahat na alipin na tayo ng pasimulang aral ng sanlibutan. Aminin natin, magpakalalaki at magpakababae po tayo. Hindi madaling pumasok sa kaharian ng kalangitan. Aaminin natin na yung kasalanan natin biktima tayo ng walang kabuluhang aral ng sanlibutan. So, hindi pa tayo tao, hindi pa tayo sinisilang ng mga magulang natin sa laman Alipin na sa pasimula si Eva ni Satanas Amen po ba? Amen. Nadayaanan ni Satanas si Eva. Kaya lahat ng nagsalit-saling lahi ng mga tao hanggang sa kawakasan, alipin ang sumpa ng aral ng sanlibutan. Naunawaan natin kung saan tayo tinubos. Tinubos tayo sa aral ng sanlibutan. Hindi ginto at pilak ang ipinagtubos. Amen po ba? Kundi ang buhay ng ating ministro, ang buhay ng ating guro na inihain niya yung kanyang buhay upang tayo bigyan ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Kailangan niya magsakripisyo. Kailangan niyang mamatay sa laman at sa ikatlong araw buhayin siyang maguli upang mahayag yung hiwaga sa mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin kung alin yung hiwagang nahayag sa atin ngayon na paniniwalaan natin. Yung pong pagkabuhay na maguli, yan yung hiwaga na paniniwalaan natin na meron tayong matibay at matatag na relasyon. Amen po ba? Amen. May commitment tayo, saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Nangyari po yan, nahayag po yan, pinatunayan po yan sa lahat ng mga bansa. At hahatulan tayo sa katwiran ng pagkabuhay niya maguli, mananampalataya at hindi mananampalataya. Amen po ba? Amen. Kaya yung panigamgam, ayaw ng Panginoon Diyos. Ang gusto ng Panginoon Diyos, yung nag-aapoy sa puso, yung katwiran ng patotoo. Naunawaan natin yung Galatia chapter 4 verse 3. Sa pangangaral po, hindi nawawala itong imbitasyon at yung pangangaral na tayo'y naalipin ng sumpa ng aral ng sanlibutan. So, yan ang ibinubukas sa puso't isip natin upang maunawaan natin yung
malalim na relasyon, na magkakaroon tayo ng relasyon. Ano po? Galatia chapter 4, verse 4, datapwat nang dumating ang kapanahunan ay isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Tingnan nyo, isinugo ng Panginoon Diyos yung kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo, na ipinanganak sa ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Naunawaan na po natin, ang pangalan ng isinugo ay Jesucristo. Ipinanganak sa ilalim ng kautusan ng mga tao upang tayo tanggalin at alisin, tubusin sa pagkakaalipin ng aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Mapalad yung bibigyan ng pagkaunawa sa panahon ng kawakasan sapagkat makakasama sa paghihintay at pagbabantay sa muli niyang pagparito at makakasama sa paniniwala bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli na itinataas natin ang ginawa ng anak ng tao sa buong sanlibutan na ang kanyang layunin, ipangaral yung kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo ng may katapangan na walang bayad. Ang pakikinabangan natin dito, kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng kaluluwa ng ating buong pamilya. Amen po ba? Amen. Kaya pakaunawain na natin, talagang hindi na pangkaraniwan yung nangyayari. Hindi na tayo makaahon sa ilalim ng pandemyang dumating sa buong sanlibutan. Hindi pa tayo nakakabangon. Ayan, yung mga bansa, yung pinanggalingan ng tagapagligtas, yung bansang Israel, yung Palestina na matagal na silang magkagalit at magkaaway, at hindi pa tayo tao nung sila nagtitigmaan during the time of way back the King David. Naalala niyo yung nasa Old Testament? Ano ba lahi ni Goliath? Palestinian si Goliath. Naalala niyo na yung digmaan sa Israel? Napaka-high-tech kayo nung ginagamit ng mga Israel na air drone, ano? Pag tinamaan yung building, nalulusaw na lang. At talagang umiiyak na ang mga tao. Gutom na, may gera pa. So, sino tinatawag nila ngayon? Ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. So hanggat nandito tayo at payapa pa tayo, ilagak natin yung pananalig at paniniwala natin sa hula ng mga bangal na propeta. Sa pangalan ni Kristo Jesus natin ititiwala yung paniniwala natin bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba tayo ron? Talaga maraming tanda at kababalaghan na sa muli niyang pagparito, magkakaroon ng lindulan sa iba't ibang panig ng mga bansa. Magkakaroon ng digmaan ng mga bansa sa bansa. At magkakaroon ng mga salot na darating sa mga bansa. Magkakaroon ng tagutom. Ano kasunod ng tagutom? Magkakaroon ng kaguluhan. Amen po ba tayo ron? Ang lahat ng iyan ay pasimula pa lamang. Amen po ba? Kaya sabi niya sa imbitasyon niya, magsiparito kayo sa akin. Kayong lahat na nabibigat ang lubha, magsipag-aral kayo sa akin. Amen po ba? Saliksikin nyo sa banal na kasulatan sapagkat iniisip ninyo na mayroon tayong buhay na walang hanggan na nagpapatotoo. Ang buhay na walang hanggan sa pagsasaliksik ng bawat followers ng Panginoong Jesucristo, mayroong patotoo na pinaniniwalaan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Galatia chapter 4, verse 5, upang tubusin niya ang nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukup sa mga anak. Tignan nyo, tutubusin tayo sa ilalim ng kautusan upang matanggap natin na tayo kinukup na tinawag na mga anak. Nararamdaman ba natin na sa kalooban ng Panginoon Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus natin ilalagak yung paniniwala natin bilang saksing tapat?
kinupkup niya tayo bilang mga anak. Tinubos niya tayo sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Dahil ayaw niyang mapahamak ang sino man dito, kaya ang imbitasyon niya, buong mundo, lahat ng mga bansa. Amen po ba? Amen. Galatia chapter 4 verse 6, sapagkat kayo'y mga anak, yung mga iniimbitahan na mga itinuturing ng anak ng Panginoong Jesucristo dito, amen po ba? Amen. Yung pinagpapaunawaan na, ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Saan po isinugo yung espiritu ng kanyang anak? Sa ating mga puso, hindi po sa building doon isinugo. Amen po ba? Amen. Sa puso nung nakakarinig na maniniwala bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli, sa puso natin isinugo yung kanyang anak. Ibig sabihin tayo ang ninasa at pinili na dakong tahanan magpakailan-kailan pa man. Mananahan yung espiritu niya, yung katwiran ng pagkabuhay na maguli, yung po yung pinaniwalaan nating nangyari na ginawa niya na nahayag sa laman ng espiritu in the third day. Naunawaan po natin, nakukuha natin, Amen. sapagkat kayo'y mga anak ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. Nahayag yung katwiran ng pagkabuhay niya maguli. Di ba, ang pagkilala natin, espiritu yung tagapagligtas natin. Kaya saksi tayo na binuhay siyang maguli. Tigni-tigni. Di po ba't yung katwiran ng pagkabuhay na maguli ang isinugo sa ating mga puso? Nakilala natin yung tumawag sa atin na espiritu, walang laman, walang mga buto. Sang-ayon po tayo ron. Amen. Amen. Yan yung binibigay sa ating paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa kaligtasan bawat isa. Ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at tilaga, siya ho ang tumatawag, siya pumipili, siya humihiram. Hindi tayo tumawag sa kanya. Tatandaan po natin yan. At tayo nasa ilalim ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Kaya siya tumatawag at pumipili sa atin. Lilinisin niya yung maruming lakad ng paniniwala natin. Kaya ginawa niyang bago yung pagpupulong natin sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Kaya naging lahi niya tayo sa pagbabagong lahi dahil tayo ang sumunod sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan naman niya ng mga banal na apostol sa buong mundo, sa lahat ng mga bansa. Ipinangaral ng mga banal na apostol yung nakasama nila, yung nakausap nila, yung nakita nila, at lahat ng ipinakitang magaganap kay Apostol Juan sa isla ng Patmos pagdating sa Revelation. Amen po ba? Saksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli. Wala pong dagdag, walang bawas ang aral na napapakinggan nyo. Dahil meron tayong sinusubaybay ang mula ng mga banal na propeta na pinagtibay at pinatutuhanan ng mga banal na apostol, ang naririnig nyo na iniahayag namin sa social media na pakikinabangan natin at matitiyak natin yung buhay na walang hanggan. Wala pong bayad dito. Kaya pakikuha na natin yung mga Bible natin sa ating mga tahanan at ilagak na natin yung paniniwala natin sa ating tagapagligtas bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Siya yung spirit of comforter, siya yung espiritu ng mga aliw na nagpapaalala ng lahat ng mga bagay na ginawa niya. Naunawaan natin, siya rin ang espiritu ng mga aliw na nagpapaalala ng lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lahat ng mga iniimbitahan niya na maglalagak na ng tapat na paniniwala bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli, sapagkat ang buong sanlibutan ay nakahilig na sa masama. Roma chapter 11 verse 32, sapagkat ang lahat ay kinulong ng Diyos sa kasuwayan upang siya'y mahabag sa lahat. Naunawaan po natin, kaya wala tayong maipagmamakuri dito Buhat sa pasimula, alalahanin natin si Adam at si Eva. Sa pasimula pa lang, nakulong na ang lahat ng henerasyon ng lahi ng mga tao. Kaya magulo na ang takbo ng buong mundo.
ikinulong tayo sa kasuwayan upang ang Diyos ay mahabag sa dapat niyang kahabagan. Kaya tayo iniimbitahan niya dito lahat upang bigyan niya tayo ng kaalaman, paniniwala, pag-asa, pag-ibig, kagalakan, mapagtiisan natin yung lahat ng pinakaharap natin, mga dumarating na pagsumok sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Aminin natin yung mga narinig natin na pinahayag ko sa social media on the air na walang bayan. Yan po yung foundation ng paniniwala. Amen po ba? Sino gumawa ng foundation ng pinaniniwalaan natin na inilalatag ko at pinapahayag ko sa social media ngayon? Ngayong last days. Di ba? Ang tagapagligtas, siya yung the greatest mentor natin. Siya yung the greatest teacher natin dito. Siya yung ipinako on the cross na gumawa ng kasaysayan na paniniwalaan natin. Siya ang hula ng mga banal na propeta na nag-sacrifice on the cross sa kasalanan nating lahat. Yung kasaysayan niya ang ipinapahayag ko dahil ang tagapagligtas, ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta na ipinapahayag ko sa inyo na pakikinabangan natin dito, yung tatanggapin natin yung buhay na walang hanggang ipinangako niya sa mga susunod sa Kanya, sa mga maniniwala sa Kanya, na paniniwalaan na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Siya yung the greatest author ng ating paniniwala. Wala namang ibang pangalan sa silong ng mga langit na ibinigay, kundi iisa lang yung pangalan na ibinigay sa silong ng mga langit. Ang pangalang Jesucristo na paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa kaligtasan. Amen po ba? Amen. At yung dakilang mentor natin ipinapahayag ko yung lahat ng kanyang mga ginawa. Yan po yung napakadakilang ginawa ng the greatest mentor natin o yung the greatest author natin. Yan yung napakadakilang ginawa niya na napakadakila rin naman yung ginawa natin na pinapahayag natin yung ginawa niya. Dahil para sa kabutihan ng marami ito. Amen po ba? Amen. Lahat naman tayo, ang lahat ng tuhod ay tatawag sa pangalan ni Jesus at magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Pero ito, nilalatag ko na nga sa inyo yung foundation ng paniniwala natin. Bago tayo tumawag, may narinig kayo na ipinapangaral sa social media, no? Transparent, yung ginawa ng ating tagapagligtas. Para magkaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon at foundation ng ating pananampalataya. So magmumultiply ito nationwide, worldwide. Kaya ang Diyos ay pag-ibig. Wala pong limitasyon ito. Kaya ano man yung nangyayari ngayon sa ating bansa, magkaisa tayo ng paniniwala, hilingin natin sa pangalan ni Kristo Jesus na i-restore ang bansang Pilipinas at ipakipaglaban ng Panginoong Jesucristo ang bansa ng Pilipinas sa mga nangangangkam ng ating teritoryo. Amen po ba? Amen. At ipanalangin din natin yung presidente natin sa pamumuno niya, yung mga kabinete niya. Panalangin natin, magkaisa tayo. At ako naman naniniwala na walang imposible sa Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Naunawaan na po natin yung foundation sa mga iniimbitahan na meron tayong pagsisisihan bago tayo makapaglingkod ng tapat. John chapter 3 verse 16. Di po ba kaya inibig ng Panginoong Diyos ang buong mundo ayaw niyang mapahamak? Amen. Mapalad yung sino mang tatawagin na maniniwala sa buktong na anak na espiritu, walang laman, walang mga buto. Binigyan tayo ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Naunawaan na natin yung magsisisi, pagsisisihan natin, yung kapuputan natin, yung kinamulatan nating paniniwala sa sanlibutan. Eto ho, kapag hindi natin pinagsisihan yan, tumatawag na siya at nag-iimbita siya sa panahon ng kawakasan at hindi natin siya pinakinggan, pananagutan po natin ito. Amen po ba? Amen. Ito, babasahin ko sa inyo. Revelation chapter 2 verse 21, 22,
23:24. Sa lahat po nung iniimbitahan na pinagsisisi na, nababaguhin na sa paniniwalang espiritual, unawain po natin at bibigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi. Ito na yung panahon, ano? Ngayon na. Natinig nyo na yung katotohanan, yung foundation ng paniniwala. At siya ayaw magsisi sa kanyang pakikiapid. Ayun. Saan po nakiapid? Yung magsisisi? Hindi sa literal na pakikiapid ito Sa paniniwalang espiritual po ito pinagsisisi dahil naalipin tayo ng pasimulang aral ng sanlibutan, kaya tayo iniimbitahan lahat. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon pang makapagsisi sa pakikiapid ng walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Naunawaan po natin, yung pakikiapid, hindi sa physical o literal Sa paniniwala yung pakikiapid dahil naalipin tayo ng mga Diyos-Diyosan sa sanlibutan ito. Amen po ba? Amen. At binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi at siya ayaw magsisi sa kanyang pakikiapid. Narito, aking iraratay sa higaan. At ang mga nakiapid sa kanya sa malaking kapigatian, maliban na kung sila'y makapagsisi sa kanyang mga gawa. Naunawaan na po natin, yung mga nakikinig, yung mga iniimbitahan. Ito po, kaya tayo iniimbitahan pagsisihan na natin yung pakikiapid ng walang kabuluhang paniniwala sa sanlibutan. Dahil ang sinabi rito, narito, akin siyang iraratay sa higaan. At ang mga nakiapid sa kanya sa malaking kapigatian, maliban na kung sila'y magsipagsisi sa kanyang mga gawa. Kasi yung pananampalataya, ginagawa rin Kaya, ang sinasabi sa atin ngayon sa mga nakakarinig, sa buong mundo, sa buong sanlibutan, kaya tayo iniimbitahan, pagsisihan na natin yung pakikiapid ng paniniwala na walang kabuluhan. Amen po ba? Amen. Binabago na tayo sa paniniwala, nililinis na tayo sa paniniwala upang tayo'y maging taong bago sa paniniwala at sa pagpupulong natin. May inaalala tayong napakadakilang kasaysayang hindi lilipas. Inaalala natin na namatay siya at muli siyang binuhay sa ikatlong araw. Mga saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Yung pagpupulong natin meron tayong pinaniniwalaan at inaalala na ginawa ng ating tagapagligtas na siya ang nagtayo ng kanyang kaharian na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na itinala niya sa langit. Amen po ba? Amen. Ito, kaya nga tayo ngayon, mga taong bago, pinagsisisihan natin yung walang kabuluhang pakikiapid ng paniniwala. Diyan tayo nililinis Diyan tayo binago. Mga old image tayo sa paniniwala. Kaya nga sa pagpupulong natin, mga new creature tayo, lahi tayo ng ating tagapagligtas, siya lang ang makapangyarihang iisang Diyos na tunay na bumago ng ating paniniwala. Maliwanag po ba? Amen. Bayan ko, magsitakas kayo sa kanila. Maliwanag ba na tinakasan natin dito yung maling paniniwala sa sanlibutan? Maliwanag po ba na yung dakilang author o dakilang guro natin ang gumawa ng everlasting character na paniniwalaan natin bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli? Siya po ang may kapangyarihang bumago ng paniniwala natin. Dahil Genesis up to Revelation, nadaya po ni Satanas ng paniniwala ang lahat ng tao. Kaya naman ibinababa ko sa inyo to, nararamdaman nyo ba kapangyarihan ng anointing ng karunungan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Siya po ang may kapangyarihang magbukas ng unawa at alaala nating lahat ngayon. Amen po ba? Ito yung karunungan niya na iniahasik ang binhi ng patotoo sa buong sanlibutan, sa lahat ng mga bansa, bayan at wika. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Kaya lahat ng naglilingkod at kumikilala bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus,
mga nagsisisi sa walang kabuluhang paniniwala dahil lahat tayo ay napandemya ng paniniwala. Who is the greatest healer? Jesus Christ is the greatest healer of our faith. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the greatest doctor of our faith. Jesus Christ is the master of our faith. Do not serve the two masters. Iisa lang ang Panginoon na paglilingkuran natin lahat. At walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, tagalangit. Kaya tayong lahat ay tagalangit din. Amen po ba kayo? Amen. Siya lang ang kikilalanin nating tunay at isang Diyos na tagapagligtas sa sanlibutan ito. Dahil tayong lahat ay maglalakbay lang dito sa mundo. Amen po ba? Amen. Kaya tayong iniimbitahan, pagsisihan natin yung walang kabuluhang paniniwala na sanlibutan. Kundi i-concentrate natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na pinagtibay at pinatunayan ito ng mga banal na apostol sa mga descendant, sa mga nalalabing tagapagmana ng kanyang pangako sa panahon ng kawakasan. May relasyon tayong matibay at matatag. May pinaniwalaan tayong hula ng mga banal na propeta at pinagtibay at pinatotohanan ng mga banal na apostol na haligi ng kanyang bayan. Yung pinaniniwalaan natin bawat isa. Nagpapatotoo tayo bilang saksing tapat na binuhay siyang maguli in the third day. Hindi tayo hahabulin ng salot. Amen po ba? Kundi binibigyan tayo ng katiyakan sa paglalakbay natin sa mundo na itinataas na natin yung ginawa ng anak ng tao, ipinapahayag na natin yung kagandahang loob at kabutihan niya sa buong sanlibutan, sa lahat ng mga bansa. Ang Diyos ay pag-ibig, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Tunay na yung nakakarinig ng kanyang tinig na magmamaterialize ito nationwide, worldwide, na yung nakakarinig at hindi magpapahalaga, sinabi niya sa Revelation na mararatay tayo sa higaan at hahabulin tayo ng salot. Ngunit yung nakarinig at magsisisi sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan, binibigyan niya ng confirmation na maging tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Narito aking siyang iraratay sa higaan. Ito yung mararatay sa higaan. Yung mga nakakarinig na hindi siya pinakinggan. Ngunit yun namang nakarinig at pinakinggan at kinauhawan at nagkaroon ng takot, ito yung pasimula ng karunungan dun sa mga nakakarinig. Hindi mararatay sa higaan ito. At ang mga nakikiapid sa kanya, sa malaking kapigatian, maliban na kung sila ay magsipagsisi sa kanyang mga gawa. At papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak at malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako'y yaong sumasaliksik ng mga pag-iisip at ng mga puso at bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. Napakadakila po nung mga iniimbitahan na sa panahon ng kawakasan na pinagsisisi sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Yun namang hindi makapagsisisi, habulin ng salot hanggang kamatayan. Pati yung mga anak. Naunawaan natin yung mga nakakarinig na hindi siya pakikinggan. Ito, at papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak at malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako yaong sumasaliksik ng mga pag-iisip at ng mga puso at bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. Nakagagalak ko doon sa mga iniimbitahan ng mga participant ng Panginoong Jesucristo na ginagawa natin yung hula ng mga banal na propeta na pinagtibay at pinatotohanan ng mga banal na apostol. Bibigyan niya tayo ayon sa mga ginawa natin na habang tayo'y nagpupulong na meron tayong espiritu ng alaala bilang mga saksi sa pagkabuhay niya maguli, yan yung gawa
nahabulin tayo ng ating mga gawa at yung ginawa natin na ginawa niya, siya magbibigay ng putong, ng karangalan, ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Mapalad yung mga tagapagmana ng kanyang pangako na isinasagawa natin yung hula ng mga banal na propeta na sinaksihan natin na sa ikatlong araw binuhay siyang maguli hanggang sa muli niyang pagparito. Yan yung ginagawa natin na ginawa niya na sampalatayanan nyo rin naman yung kanyang isinugo. Amen po ba? Yan ang gawa ng Panginoon Diyos na sampalatayanan natin yung kanyang isinugo. Yung bugtong na anak ang sumasampalataya sa isinugo ay sumasampalataya sa nagsugo. Amen po ba? Yan yung spirit of remembrance bilang mga itinatang tagapagmana ng kanyang pangako na mga saksi sa pagkabuhay na maguli sa panahon ng kawakasan na ipinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na walang bayad, na pakikinabangan ng marami sa buong mundo ang tinig ng pakaka na ipinangaral na sa social media. Ito ho ang simula ng digmaan espiritual. Kaya po, pag nag-umpisa na ang digmaan espiritual, marami ng kababalaghan darating sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Kaya mahigpit ang bilin sa imbitasyon. Naunawaan na natin yung may mga pandinig. Wala pong bayad dito, pero yun pong nakakarinig at hindi natin didigin. Eto, may babala na, hahabulin tayo ng salot. At papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak at malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako'y yaong sumasaliksik ng mga pag-iisip at ng mga puso at bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. Malalaman ng lahat ng mga iglesia, no? Kaya, eto pa ng salot na COVID-19, talagang ang mga tao medyo nagpanik na. Uy! Eto, listen carefully, people of Zion, nationwide, worldwide, na didinig na natin yung ginawa ng the greatest doctor and the greatest healer natin. Para hindi tayo habulin ng salot, maging yung mga anak at apo natin, nadidinig natin yung tinig niya, pakinggan natin mabuti, magsisi tayo doon sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Talikuran natin yan, kaputan natin yan, manindigan tayo, tapat nating paniwalaan yung napapakinggan nyo sa social media. Siya rin ang magpapasagana, siya rin ang magdadagdag ng paniniwala, ng kaalaman, ng karunungan, ng pag-asa, ng kagalangan nating lahat sa pag-iintay at pagbabantay nating lahat na sa muli niyang pagparito, kung maaaring on the air na sa alapaap, gigisingin niya yung mga may pananampalataya at yung mga nakatayong naghihintay at nagbabantay. Yung may kabulukan nakikita niyo, ipapalitan niya ng walang kabulukan. Sinabi niya sa lahat ng mga naghihintay at gumaganap na mayroong mga tatak ng binhi ng patutuo sa puso't isip. Sinabi niya na kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. Are you believe the word of God in the name of Jesus in the resurrection? Amen. Sinabi po niya yan. Binabalita ko sa inyo. Naunawaan na po natin yung mga nagsisipag-sisi, yung binago sa paniniwala. Amen. Sinabi niya na susundan tayo ng mga ginagawa natin, na ginawa niya, na pinaniniwalaan natin, na ilalayo niya tayo sa salot, at maging yung mga anak at apo natin, protektado tayo. Amen po ba tayo ron? Amen. So, nararamdaman ba natin na wala tayong takot? Pero may gobyerno, may protocol ng gobyerno. Sumunod tayo sa gobyerno. Makiisa tayo sa pinatutupad ng gobyerno natin para makaiwas tayo dun sa pagsuway. Eh, ang Panginoon, pag sinuway natin, siya nga magpapadala ng salot, hahabulin tayo, pati yung mga anak natin. Eh ngayon, gawin natin yung ginawa ng Panginoon Diyos sa kanyang anak na pinatunayan niyang binuhay niya magmuli sa ikatlong araw sa lahat ng mga bansa. At nalalaman niya na siya rin ang sumasaliksik ng puso at pag-iisip ng lahat ng mga iglesia. So exempted tayo ron, hindi na tayo masasaliksik dahil tayo ang tumutupad ng patotoo. Amen po ba? Amen. Yan yung ginagawa natin, na ginawa niya, na pinaniniwalaan natin. Nasilyado tayong lahat. Na pagparito ng anak ng tao,
susukatin tayo sa paniniwala, titimbangin tayo sa paniniwala, huhulugan tayo sa paniniwala, matuwid yung lahat ng gagamitin sa atin sapagkat tayo yung pinili at tinawag niya na gumagawa ng ginawa niya, na pinatunayan ng mga banal na apostol yung ginawa niya nang buhayin siya maguli in the third day. Tayo naman yung mga descendant o yung mga inheritance na tagapagmana ng kanyang pangako na gumaganap nito sa panahon ng kawakasan. Nasaksi tayo na binuhay siya maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Naniniwala ba tayo na ang Panginoong Jesucristo, ang hula ng mga banal na propeta na ipinako sa krus, tanda ng pagtutubusin ng kasalanan ng marami, sa ikatlong araw, nahayag ang Espiritu sa laman. Amen po ba? Amen. Hindi pa tayo tao nun. Nung nangyari yun, 1,000 years ago na makalipas yan. At ngayon, nanunumbalik na rin yung pinagsilangan sa Israel. Nagkaroon na rin ng digmaan sa Israel ngayon. Amen po ba? Amen. Simula na ng digmaan ng paniniwala at digmaan ng mga bansa. Kaya saan na lang nalalabi ang pag-asa natin ngayon? Sa paniniwala, may katiyakan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ngayon, ano mangyayari doon sa kayamanang pinag-iipon sa mundo? Nasisira, nabubulok. Pero yung kayamanang pinagkakaroon sa atin bawat isa, walang kabulukan, kundi nananatili, magpakailan-kailan pa nga. Amen po ba? Amen. Unawain po nating mabuti yung John chapter 3 verse 17, sapagkat hindi isinugo ng Diyos hindi isinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan maligtas sa pamamagitan niya. Tingnan nyo, wala naman ibang pangalan dito eh. Kaya isinugo yung buktong na anak upang iligtas yung mga naalipin ng walang kabuluhang paniniwala. Amen po ba? Amen. Aminin natin na affected tayo ng pandemya ng paniniwala. Yan ang pagsisihan natin para magkaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya yung nakakarinig ng tinig ng Panginoong Hesukristo na hindi po pakikinggan, nadinig niyo, binasa ko sa Revelation chapter 2 verse 21, 22 to 23. Habulin ng salot hanggang sa maratay. At hindi lang naman yung hindi nakarinig, pati yung mga anak eh. Pero yung nakarinig at nagsasagawa ng hula at nagpapatunay sa buong mundo na ito yung pinaniniwalaan natin bilang saksing tapat, covered na covered sa atin yung kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba tayo ron? Amen. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos yung anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi iligtas ang sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya nga ililigtas yung sanlibutan dahil naalipin tayo ng sumpa ng aral ng sanlibutan Pero tatandaan natin mabuti, hindi tayo ang tumawag at pumili sa Kanya. Siya tumawag at tumira at pumili sa atin upang magbunga tayo ng paniniwala, ng pag-asa, ng pag-ibig, ng kagalakan, ng pagtitiis, at pagpipigil at pakikipaglaban sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Magbunga ng espiritu ng paninindigan. Yan ang tatandaan natin, yung paninindigan. At yung pagsisisi, huwag natin babalikan yung pinanggalingan natin paniniwala. Itinutulad tayo sa gaya ng aso. Isinuka na, binabalikan pa. Itinutulad tayo sa gaya ng baboy. Nilinis na sa putikan, bumabalik pa yung baboy sa putikan. So lahat yan, paniniwala. Talinghaga, Amen. ang paniniwala. Nakuha niyo yung may paninindigan sa mga naghihintay sa ating tagapagligtas sa muli niyang pagparito. Naninindigan, nakikipaglaban sa paniniwala. Kaya nga kung tawagin tayo mga conqueror of Christ in the name of Jesus in the resurrection. May mga prinsipyo. Amen po ba? Hindi madaling tanggapin ang kaligtasan, mga kapatid at kaibigan. Hindi madaling magpakita sa mga kapwa nating kapitbahay o tao na maka-Diyos tayo. Ang tunay na sa Diyos, nagmamahal sa bugtong na anak. Iniingatay patutungo sa puso't isipan. Dahil dyan natin tatanggapin yung putong ng karangalan natin bawat isa. Amen po ba?
At mararamdaman natin yung pag-ibig niya at kapangyarihan niya Ilan ba'y tawagin sa silangan, kanluran, timog at tilaga sa pamamagitan ng isa, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Sa Kanya nanggaling yung pamamahala at siya din ang nagpapasagana ng kaalaman, ng paniniwala, ng pag-asa sa mga tinatawag at iniimbitahan na nagsisisi na binago niya sa paniniwala. Binibigyan niya ng karunungan at dinaragdagan niya ng pananampalataya. Amen po ba tayo ron? Amen. Tingnan nyo, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, nagbubunga yung kaalaman at paniniwala at pag-asa nating lahat. Naramdaman nyo ba ngayon na nakikita nyo ako on the air sa social media? Na tao rin akong katulad nyo na nag-iintay at talagang pinasagana sa karunungan upang mag-multiply yung karunungan ng paniniwalaan natin all over the nation, nationwide, worldwide. Naramdaman nyo bang inihasi ko ang binhi ng patotoo? Napuspos ng pag-ibig at karunungan at kagalakan sa marami upang makinabang tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan ng ating mga kaluluwa at ng ating mga pamilya. Wala pong bayan. Ipinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na walang bayan. Kaya harap ako sa inyo ng mukhaan. Amen po ba? Amen. Ingatan natin, yung napapakinggan natin at talagang sa panahon ng kawakasan ipinapangaral ito ng transparent. Naunawaan natin na isinugo ang buktong na anak upang iligtas ang sanlibutan. John chapter 3 verse 18, ang naniniwala sa Kanya ay hindi hinatulan. Ang hindi naniniwala ay hinatulan na, sapagkat hindi siya naniniwala sa pangalan ng buktong na anak ng Diyos. Sa paligsahang espiritual, marami pang mga nakatayo na katulad nating nag-iintay at nagbabantay. Pero maliwanag na sinabi sa aklat ng Juan na ang naniwala sa Kanya, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya naniwala sa pangalan ng buktong na anak. Yung pong hinatulan dito, yung nakarinig na ipinapangaral yung katwiran ng patotoo na saksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli hindi pa pinaniwalaan, hinatulan na sa sanlibutan. Kaya ganun ka diretso at direct to the point ang tinig ng pakakat na nanggagaling sa banal na bundok ng Zion on the air sa social media, transparent. Dahil ang layunin niya dito, ang Diyos ay pag-ibig. So bago tayo mag-start dito sa paniniwala, narinig nyo kanina yung foundation na meron tayong pagsisisihan bago tayo maniwala. Amen po ba? Amen. At talagang pinaglilinaw sa atin ito upang talagang maklaro natin na yung tinutupad natin galing sa hula ng mga banal na propeta na pinagtibay at pinatutuhanan ng mga banal na apostol, yung pinaniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mararamdaman ito ng bawat magiging kaanin ng iglesia ng banal na bundok ng Zion na ang ating tagapagligtas ang gumawa ng paniniwalaan natin. Nakatulad nyo ring tao na ako ay buong puso at buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa na nagtitiwala at sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang saksing tapat. Kaya, ang sabi niya, kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Kaya maghintay tayo ng may pananampalataya at mabuhay tayo ng may pananampalataya. Kaya napakalinaw na itong sinasabi sa aklat ng Juan chapter 3 verse 18, ang naniniwala sa Kanya ay hindi hinatulan. Ang hindi naniniwala ay hinatulan na, sapagkat hindi siya naniwala sa pangalan ng buktong na anak ng Diyos. Ang paniniwala natin sa buktong na anak ng Diyos, Espiritu yung ating tagapagligtas na tumawag sa atin. Kaya bilang Espiritu siya, magiging katulad niya tayo. Yung po ang buhay na walang hanggan, na sa pagparito niya, maging katulad niya tayo. Amen po ba tayong lahat doon? Amen. Naunawaan po ba natin yung pagparito niya? Na ang pagkilala natin yung Espiritu siya. Amen. Na kung mahayag siya, mahayag din tayong kalarawan niya. Kaya tayo nagpupulong, nag-iintay tayo ng katuparan ng lahat ng hula ng mga banal na propeta na pinagtibay at pinatotohanan ng mga banal na apostol sa mga iniimbitahang itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Yung gumaganap at nagpupulong ng araw ng Sabat, yung mga binago sa paniniwalang espiritual,
yung mga nagsisisi sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan, may pinagpupulungan at may inaalala tayo na sinabi sa atin na sa pagparito niya, kung mahayag siya, mahayag din tayong lahat. Amen po ba? Amen. Kaya nga, one body, one Christ. One birth of Christ lang tayong lahat. One world city. Iglesia ng banal na bundok ng Sayon, dahil isa lang yung salitang pinaniniwalaan natin. In the third day, binuhay siyang makuli. Di ba lang, isa lang yung paniniwala natin lahat, yung doktrina natin. Amen. Iisa din yung bautismong tinanggap natin. Na yung bautismo na yan, nilinis tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. That is the baptize of the Holy Spirit in the name of Jesus in the resurrection. Yan ho ang bautismo, nililinis tayo sa maruming lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Kaya, yung bautismo na tayo sa Espiritu at katotohanan. Yung katotohanan nangyari nung ipinako siya on the cross hanggang kamatayan, in the third day, binuhay siyang maguli. Di ba yun yung pinag-aaralan nating doktrina ng bautismo na mananaan sa puso't isip natin? Di ba yun yung bautismo na luminis sa maraming lakad natin ang paniniwala? May dahilan ba ang tubig para hindi tayo mabautismo? Amen po ba? Hindi, kayo, eto yung Espiritu at katotohanan, nalilinis ng maruming lakad ng paniniwala natin. Nangyari po, yung ipinanlilinis na katwiran na pinaniniwalaan natin, in the third day, binuhay siyang maguli. Kaya karapat dapat tayong kumain ng huling hapunan dahil tayo yung pinaghanda ng pagkain espiritual, nagaganapin at tutuparin na natin, aalalahanin na natin ito. Yung kamatayan niya sa krus, yung muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Tayo yung mga descendant ng mga nalalabi na nagse-celebrate ng araw ng Sabat at nangingilin, nagsisisi sa walang kabuluhang lakad ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya napakadakila na hindi tayo hinahatulan dahil tayo ay naniniwala sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya yung makakarinig ng pangangaral ng mabuting balita na nanggagaling sa banal na bundok ng Sayon, yung mga nagsalita na ang Panginoon, hindi pa pinakinggan. Eto sa Revelation, at papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak na nalalaman ng lahat ng mga iglesia. Ito ho, yung tinig. Napakapanganin. Dahil ito, nagsalita siya sa panahon ng kawakasan. Tumawag siya ng taong katulad nyo rin na nakikita nyo. Nagsasalita, naririnig nyo yung sinasabi, yung pinapahayag. Ang pinapahayag ko, hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Ang Panginoong Jesucristo po yung pinapahayag kong hula. Amen po ba tayo ron? Amen. John chapter 4 verse 23, datapwat dumarating ang oras. Ito na ho yung oras, last hour, last days, rapture of the church. Amen. At ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang gayon na maging mananamba. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Maliwanag po ba yung nangyari on the cross in the third day? Nahayag ang Espiritu sa laman ng sinasamba natin ay Espiritu at katotohanan. Mga saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli in the third day. Maliwanag na po ba sa atin? Amen. Na ang hinahanap ng ating tunay na magulang sa paniniwala ay yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Nangyari po yung sinasamba natin nahayag ang Espiritu sa laman in the third day. Nakilala niyo na yung hiwaga. Naunawaan na natin yung hiwaga on the cross. Yung ginawa ng ating tagapagligtas. Nahayag yung Espiritu sa laman in the third day. Kaya tayo yung hinahanap Dumarating ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Yung kung tunay na mananamba ang hinahanap ng ating Ama,
Hindi yung peking mananamba. Maraming lumitaw sa sanlibutan ng mga peking mananamba. Nagugulat po ba tayo ron? Hindi na tayo dapat nagulat. Yung mga apostol, nung nangaral sila marami na nga lumitaw ng mga peking mananamba sa panahon ng mga apostol Kaya mismo yung mga apostol, pinag-ingat ng Panginoong Jesucristo. Kaya hinahanap ng Ama, yung tunay na mananamba, maraming lumitaw na peking mananamba. Nakukuha niyo yung logic. Amen. Hinahanap yung tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang pagsamba po, ipagkilala. Amen po ba? Amen. Kung wala pong nangyari on the cross, meron ba tayong makikilala? Amen po ba? People of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Kaya po may pinako sa krus, tayo yung hinahanap ng ating Ama na sasamba sa Espiritu at katotohanan dahil may nangyari on the cross. Pinatunayan niya sa lahat ng mga bansa nang buhayin niya maguli in the third day yung ating sinasamba sa Espiritu at katotohanan bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya nga may nalalabi, may mga descendant, may mga tagapagmana, may ginawa yung Ama na pinaniwalaan tayo, na binuhay niya maguli yung kanyang anak in the third day. Tayo yung hinahanap niyang mananamba sa Espiritu at katotohanan. Nakilala natin yung tumawag sa atin Napakadakila na iminulat niya tayo sa kaalaman at paniniwala at pag-asa Nakilala natin yung sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba tayo ron? Amen. Kung walang nangyari, wala tayong paniniwalaan, wala tayong makikilala. Pero purihin ng Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. May isinugo siyang anak, nangyari po yung kinikilala natin natupad yung hula. At tumawag ng 12 apostol at pinagtibay at pinatutuhanan ng 12 apostol ng Kordero na sila ang haligi ng kuta ng bayan ng ating tagapagligtas na ang bayan dito tayong tutupad ng patotoo. Amen po ba? Amen. Tayo ang mga sayon, tayo ang mga sanga na nakaduktong sa katwiran ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Nakagagalak maghintay at magbantay sa muli niyang pagparito na datnan tayo ng mga tapat na katiwala. Di ba nakagagalak magbantay doon sa pinaniniwalaan natin na kung tanongin tayo, ano ginawa natin? Susundan tayo nung gawa ng paniniwala natin na pinaniwalaan natin yung ginawa niya sa cross. Di po ba nakagagalak maghintay na bibigyan tayo ng crown na sa isang kisat pa tayo may kabulukan, mapapalitan ng walang kabulukan? Yan yung everlasting life na iniintay natin na kung tanungin man tayo, susundan tayo nung ginawa niya na ginagawa natin yung patotoo. Amen po ba? Amen. Nagagalak sa imbitasyon ng Panginoong Jesucristo na mag-intay sa dumarating na kamag-abagan ng sanlibutan. Nang ipinapalit naman niya sa atin dito yung kaaliwan, pag-asa sa pag-iintay natin dahil ang pakikinabangan natin dito, buhay na walang hanggan. Di gaya ng mga nakikita natin na nilikhahan na sa alamok, nababalik din sa alamok. Gaya natin na sa alamok nang galing sa alamok din tayo babalik. Amen po ba? Amen. People of Zion, nationwide, worldwide. Kaya nakagagalak maghintay at magbantay na sa pagparito ng hukom ng mga hukom. Pag tinanong tayo, makasasagot tayo dahil susundan tayo nung ginawa niya, na ginagawa natin yung ginawa niya. Pinaniwalaan natin. Sa ikatlong araw, binuhay siya maguli. Yan yung napakadakilang ginawa niya na ginagawa natin at ipinapahayag natin yung ginawa niya sa buong sanlibutan na ang kanyang layunin, ipangaral sa buong sanlibutan yung kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na naukol sa pamamagitan ng Jesucristo ng may katapangan. Walang bayad. Apocalypse chapter 22 verse 12, makinig po tayo, tunawain natin mabuti. Talagang napakaselan.
ng application ng paniniwala upang makamit natin yung karangalan at kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin. Tignan nyo, dala-dala ng Panginoong Jesucristo yung gantimpala at karangalan tatanggapin ng mga iglesia na nakakarinig ng kanyang tinig na tinatawag na tayong lahat. Unawain na po natin yung napapakinggan natin sa social media based on the gospel of Christ. Yung naririnig nyo na may hula ng mga banal na propeta na pinagtibay ng mga banal na apostol, yung naririnig nyo na lumalabas sa labi ko na ipinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na puspos ng kagalakan na ang Diyos natin puspos ng kabutihan sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Ayaw niya tayong mapahamak. Ito yung mabuting balita na ipinapahayag ko na ang nakakarinig nito ay mapapayapa at makakatiyak sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sabi niya, narito ako'y madaling pumaparito. Napakinggan niyo yung foundation natin kanina nung nag-starting tayo. Amen. At ang aking gantimpala'y nasa akin upang bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ano po sabi sa atin ng ating tagapagligtas na paparito? Bibigyan niya ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Nakagagalak po, ano? Direct to the point ito sa sinabi ng ating tagapagligtas. Narito, ako'y madaling pumaparito eh. At ang aking gantimpala'y nasa akin eh. Dala-dala ko eh, gantimpalang ibibigay ko sa inyo eh. Amen. Nasa pagparito niya, daratan niya tayo eh, na ginagawa natin yung ginawa niya eh, bibigyan tayo ayon sa ating mga gawa eh. Amen po ba? Yung ginawa nating pinaniniwalaan, yung ginawa ng ating tagapagligtas, yung pinaniniwalaan natin. Kaya ang sabi niya, madali siyang paparito, dala-dala niya gantimpala upang bigyan ng gantimpala ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Hindi sa ating sarili yung ginagawa natin, kundi ginawa ng Panginoong Jesucristo yung pinaniniwalaan natin. Amen po ba? Klaro ba tayo ron? Kaya gumawa siya ng halimbawa na patotoo na pinagtibay niya sa puso't isip natin, ginawa niyang vessel ng katwiran ng patotoo yung puso't isip natin na lumalabas sa labi natin yung patotoo. Na hindi nawawalay sa labi natin yung patotoo dahil tayo yung ginawa niyang vessel. Tayo yung ginawa niyang tahanan dito, yung puso't isip natin. Hindi siya sa building tumatahan. Sa puso't isip ng mga nakakarinig ng kahayagan ng kanyang kabutihan sa buong mundo, sa lahat ng mga bansa. Kaya napakapalad ng mga iniimbitahan na pinagpapaunawaan mga kapatid at kaibigan sa pananampalataya bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Ang sabi niya, narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Kaya mapaalam yung naghahayag ng gawa ng Panginoong Jesucristo nung ipinako siya sa krus. Independent, binuhay siyang makuli. Yan yung ginawa niya na ginaganap natin ngayon. Kaya mapalad tayo, bibigyan tayo ayon sa kanyang gawa ng karangalan na pinangako niya sa atin dito sa pagbabantay at paghihintay natin eh. Sa muli niyang pagparito eh, kung mahayag siya eh, mahayag din tayo katulad niya. Siyang ayon po ba tayo ron? Amen. Kaya nga yung foundation na iginayak niya sa atin kanina eh, yung mga gumaganap na nagpupulong eh, meron tayong pinagsisihan ang walang kabuluhang lakad ng paniniwala sa sanlibutan eh. Binago tayo sa paniniwala, isinilang tayo sa paniniwala, naging dahi tayo ng ating tagapagligtas sa paniniwala, ilan man ang tawagin niya sa buong mundo, sa silangan, kanluran, timog at tinaga. Sa paniniwala tayo binago, sa paniniwala tayo nilinis. Amen po ba tayo ron? Amen. Kaya, yung may foundation nung pinaniniwalaan natin eh, napakatibay nung iginayak niyang kaharian na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na pinaganda niya na ng tahanan sa langit. Napaka-purified study. Amen po ba? Napakalinis na pag-aaralan at pagmeditasyon. Napakalinis na pagsasaliksik. Naunawaan natin yung foundation ng bundok ng Sayon, yung mga kalalakihan at kababaihan. Sabi niya, ako ang Alpha at ang Omega at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas.
Ito po ay pinakita na kay Apostol Juan ito sa isla ng Patmos. Ito na yung mangyayari. Di ba mapalan tayo na sa mga inimbitahan tayo yung nagpupulong na gumaganap na nagsabi na madali akong paparito. Na pinaniwalaan natin yung madali na siyang paparito, naniniwala tayo na espiritu siya. Kaya tayo may sinaksihan, may nangyari sinaksihan natin. Ibinalita ito ng 12 apostol ng Kordero. Binalita ito sa atin na mga iniimbitahan sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Kaya nga yung bawat tatawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sa banal na bundok na Sion pinapupunte. Yung mga nalalabi, yung mga itinakda, sa bundok po ng Sion tayo pinapupunta. Dahil sa bundok ng Sion to ipapangaral. Nakadefine po ang nangangaral ng mabuting balita na ginawa ng ating tagapagligtas. Hindi kung saan ipinapangaral po ito. Amen po ba? Nakaklaro natin? Kaya nga competition spiritual di ba ang spiritual na Pinakikilala ko sa inyo yung foundation ng ating tagapagligtas, kung saan ipapangaral, kung saan pinapupunta yung mga tunay na mananamba sa espiritu at katotohanan na hinahanap na ng ating amin. Naunawaan natin, sabi niya, narito ako'y madaling pumaparito. Pagdating sa Apocalypse chapter 22 verse 13, ako ang Alpha at ang Omega. Sabi niya nga sa aklat ng Hebrews, I am the same, yesterday, today, and forever. Isaiah chapter 40 verse 9, o ikaw na nagsasabi ng mga mabuting balita sa Sion. Agagalak naman po, yung palang mabuting balita sa Sion, ipapahayag. Nakadefine sa hula ni Propeta Isaias, sumampa ka sa mataas na bundok, o ikaw na nagsasabi ng mabuting balita sa Jerusalem. Ilakas mo ang iyong tinig na may kalakasan. Ilakas mo, huwag kang matakot. Sabihin ko sa mga bayan ng Juda, tignan ninyo ang inyong Diyos. Isaiah chapter 40 verse 10. Narito ang Panginoon Diyos ay darating na gaya ng makapangyarihan at ang kanyang mga kamay ay magpupuno sa ganang kanya. Sa ganang kanya, narito ang kanyang gantimpala ay daladala niya at ang kanyang ganti ay nasa harap niya. Isaiah chapter 62 verse 1. Dahil sa Sion, hindi ako tatahimik. Tingnan nyo, may daladala ng gantimpala ang Panginoon Diyos. Lahat na kumilala sa bugtong na anak. Di ba nakaseparate yung mga kalalakihan at kababaihan, nakikinig at paniniwala. Iingatan natin yung napakinggan na pinaniniwalaan natin. Bilang mga tagapagmana ng kanyang pangako, ingatan natin yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Sino po nagdadala ng gantimpala para sa tumutupad? Darating siya. Kaya nakagagalak na tayo pala yung nag-iintay ng gantimpala na ibibigay sa atin, yung putong na walang hanggan. Ano ba? Dahil sa Sion, hindi ako tatahimik. At dahil sa Jerusalem ay hindi ako magpapahinga. Hanggang sa ang kanyang katwiran ay lumitaw na parang ningning. At ang kanyang kaligtasan ay parang ilawan na nagniningas. Ang gagalak po, ang tinutukoy pong Sion, yung pong mga iglesia na maniniwala sa pagkabuhay na maguli. Kaya dahil sa Sion, hindi na siya tatahimik. Lagi nating tatandaan doon sa mga listeners, sa mga nakakapanood ng programa ng Panginoong Jesucristo, ang bundok ng Sion. Ang Sion po, tayo pong mga iglesia to. Tatandaan po natin mabuti, tayo yung mga sanga na naduktong sa puno ng buhay. Naduktong tayo sa katwiran ng pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kaya ang sabi, dahil sa Sion ay hindi ako tatahimik. May iba bang binanggit na pangalan? Ngayon, maraming gumagamit ng Sion. Iba naman ang pangalan ng sekta. Ang Sion dito, yung nag-a-apply ng paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Kaya pagdating ng hukom ng mga hukom, marami pa pong mapapahiya. Ngunit ang itinakdang banal na bundok ng Sion, hindi po malirip ang kagalakan. Amen po ba tayo ron? Dahil lahat ng hindi bahagi ng banal na bundok ng Sion, kaliwat kanan, harapan at likuran, makikita nyo yan, nabubuwal.
kalooban ng Panginoon Diyos ko ay naririnig nyo sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. At dahil sa Jerusalem ay hindi ako magpapahinga. Bakit po binanggit yung Jerusalem? Doon po nang galing yung kasaysayan sa Jerusalem. Amen po ba tayo ron? Amen. Hanggang sa ang kanyang katwiran ay lumitaw na parang ningning. O, tingnan nyo, yung katwiran, lumitaw na parang ningning. Magliliwanag sa kadiliman. Ito po yung katwiran ng patotoo na binuhay siyang maguli in the third day. At ang kanyang kaligtasan ay parang ilawang nagniningas. Tingnan nyo ho. Unawain natin mabuti, parang ilawang nagniningas. Pag nahasit na yung katwiran, talagang magliliwanag ito sa buong mundo dahil nabalot ng kadiliman ng masamang aral ng mundo. Kaya yung katwiran lang ng patotoo ang maghahari at magliliwanag sa buong sanlibutan. Nakokopya natin, nag-gets natin, mga kapatid at kaibigan. Isaiah chapter 62 verse 11. Narito ang Panginoon ay nagtanyag hanggang sa wakas ng lupa. Inyong sabihin sa anak na babae ng Sayon, narito ang inyong kaligtasan ay dumarating. Narito ang kanyang kagantihan ay nasa kanya at ang kanyang ganti ay nasa harap niya. Tingnan nyo, Sayon, binabanggit dito na pagkakalooban ng tagumpay at karangalan eh. Narito ang Panginoon ay nag-ahayag hanggang sa wakas ng lupa, inyong sabihin sa anak na babae ng Sayon. Narito ang inyong kaligtasan ay dumarating. Tingnan nyo. Sa Sayon nanggaling ang pagpapahayag ng katotohanan bilang saksing tapat sa pagkabuhay ng matuloy. Kaya po lahat ng nakakarinig ngayon na po, mag-isip-isip na tayo. At talagang napaka-perfect po itong inilatag ng Holy Spirit in the name of Jesus in the resurrection sa mga nakakarinig at hindi po pakikinggan, ay talagang may babala na. Pero sa lahat naman na magsisisi at nakarinig, may kauhawa natin. Ito yung pagkain ng kaluluwa natin na maghahatid sa atin sa exempted ng lahat ng uri ng kalamidad. At ito din yung nadidinig natin na maghahatid sa atin sa lahat ng mga bagay na darating na karangalan at tagumpay nating lahat. Amen po ba? Bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus, ipinapangaral ang mabuting balita at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao nationwide, worldwide, transparent, walang bayan. Ang hatid sa ating lahat, kapayapaan, katiyakan ang kaligtasan natin bawat isa. Dahil talagang ang buong sanlibutan ay nakahiling na sa masama. Amen po ba? Amen. Isaiah chapter 62 verse 12. At tatawagin nila ang banal na bayan. Ayun, tingnan nyo, tatawagin nila ang banal na bayan, ang tinubos ng Panginoon. At ikaw ay tatawagin hinanap bayang hindi pinabayaan. Napakasarap aksipin ng hula na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta. Bayan, at tatawagin nila sila banal na bayan. Ano pangalan ng bayan? Ang tinubos ng Panginoon, at ikaw ay tatawagin hinanap bayang hindi pinabayaan. Amen. Ang gagalak, mga kapatid at kaibigan, Book of Isaiah chapter 4 verse 5, at ang Panginoon ay liliga sa langit ng buong tahanan ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Awit 102 verse 16, sapagkat itinayo ng Panginoon ang Sayon, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Nakilala niyo kung ano ang larawan ng Panginoon sa Kristo? Siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Ang pagkilala natin nung tawagin tayo, Espiritu siya. Wala siyang laman, wala siyang mga buto. Kaya po pinatunayan ng kanyang ama nung buhayin siya maguli in the third day sa lahat ng mga bansa sa buong sanlibutan. Kaya nakilala natin yung tumawag sa atin na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya po saksing tapat tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Tayo yung mga nakakilala sa ating tagapagligtas bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Tayo yung bayan niya, bayang hindi pinabayaan. Amen.
Tayo yung tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon, na ipinaganda na ng tahanan sa langit, nationwide, worldwide. Kaya mapalad yung mga ihirangin at tatawagin at pipiliin sa madilim na sanlibutan, sa masamang sanlibutan, na babaguhin yung lakad ng paniniwala. Yung magsisisi sa walang kabuluhang paniniwala. Amen po ba? Amen. Naramdaman natin bago tayo maglingkod sa Panginoong Kristo siya yung may foundation ng paniniwala na bumabago sa ating lahat ngayon. Bago maging accredited tayo ng kanyang bayang hindi pinabayaan, Amen. na tinawag niya, na ipinaghanda niya ng tahanan sa langit, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Kaya tinawag tayong malalakbay sa mundo Kaya tinawag tayong mga refugees. Nakikipamayan lang tayo sa mundo dahil hindi tayo taga-mundo, kundi mga taga-langit tayo. Kaya hindi tayo pinag-iipon ng kayamanan sa lupa dahil lahat ng mga nilikha niya na nakikita natin ay pawang masisira at mabubulok. Kaya nung isubo yung buktong na anak, binigyan niya tayo ng katiyakan upang maging maglalakbay lang tayo sa sanlibutan. Dahil tayo yung mga itinulad niyang mga anghel sa kalamitan na nagbabalita ng kagandahang loob niya at kabutihang loob niya, na bilang nasa pisikal na kalagayan, natatawanan pa rin ako. Gaya ng ating tagapagligtas, nakita rin ang mga banal na apostol sa pisikal na kalagayan. Pero nung dumating yung panahon na itinakda sa kanya, ginawa niya ng lahat. Yung hula na matutupad sa kanya, nung siya inilibing in the third day, binuhay siyang maguli. Nahayag ang Espiritu sa laman in the third day. Gaya mo at gaya ko, naghihintay din tayo sa muli niyang pagparito. Na gaya ng ating tagapagligtas, nahayag din ang Espiritu sa laman in the third day. Nakuha niya yung katayuan natin bilang tao. Amen. Kaya nga lumalang siya ng mga new creature mga generasyon niya Amen po ba? Amen. Napakadakila po ng selebrasyon ng banal na bundok ng Sayon. Talagang more sacrifice. Talagang hindi malilip na kagalakan naman yung iniintay natin sa second coming of Jesus. At nagpapakita na siya ng mga tanda. Ito yung ginawa ng anak ng tao na itinataas natin at ipinapahayag natin sa buong mundo ang hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Aking sinaksihan, sabi ng Panginoong Kristo, sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito ay daragdagan niya ng Diyos na mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Sino man yung magdagdag sa hula sa aklat na ito, ang sabi ng Diyos, daragdagan ng salot. Amen po ba? Amen. Ngayon, at kung ang sino may mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. So, eto yung babala. Ang sabi, aking sinaksihan. Sino po sumaksi? Sa bawat taong nakikinig ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot sa nakasulat sa aklat na ito. Unawain nating mabuti. Alin po ang nadagdag sa maraming nangangaral at alin naman ngayon sa nangangaral sa harapan nyo na walang dagdag ang ipinapangaral ko sa inyo. Ang sabi dito, aking sinaksihan sa bawat taong nakikinig ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Tignan nyo kay sumaksi doon sa mga nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Mayroong ipinapangaral na hula ng aklat na ito. Yung nangangaral na totoo. Amen po ba? Amen.
Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito ay daragdagan siya ng Diyos na mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Sino man yung nangangaral na magdadagdag sa mga hula ng mga banal na propeta sa aklat na ito, daragdagan ng Diyos ng salot. At sino man yung magbawas ay puputulin ng Panginoon Diyos sa aklat ng buhay na ito at hindi na siya makakapasok sa bayan ng Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. O ngayon, ito po, walang dagdag, walang bawas dahil tinutupad natin yung aklat ng hula na ito sa sino mang nakakarinig. Amen po ba tayo? Amen. Ang Panginoong Jesucristo po ang espiritong hula ng mga banal na propeta na pinatunayan at pinagtibay ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. So, sakto tayo? Amen. Sa sino mang nakikinig ng salita ng aklat na ito, meron tayong ginamit na hula ng mga banal na propeta at pinagtibay ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na meron tayong nangyari na pinaniwalaan na saksi tayo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Naramdaman nyo yung perfect faith na binigay sa atin, na ginawa sa atin ng author natin. Ang Panginoong Jesucristo ang gumawa ng matuwid na paniniwala natin. Amen po ba? May hula at mayroong patotoo ng mga banal na apostol. Yung narinig nyo pinahayag sa social media na ang Diyos ay pag-ibig, walang bayad po ito. Paniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta. Ang Panginoong Jesucristo, saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. May paniniwala tayong lahat. Nilinis niya tayo sa maraming paniniwala na kinagis na natin sa mundo. Amen po ba? Isinilang niya tayo sa paniniwalang espiritual upang maging new creature tayo. Naging lahi tayo ng ating tagapagligtas sa pagbabagong lahing espiritual. Makasaksi tayo ng ating tagapagligtas sa pagkabuhay na maguli. Ang sumaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y madaling pumaparito, siya nawa, pumarito ka Panginoon, Panginoong Hesus. Tingnan nyo, yung sumaksi sa mga bagay na ito, ang sabi dito sa Revelation chapter 22,